Dahil pala mga obstruction dito sa kalsada. Grabe. Nung nadaanan ko, meron pang kanyan, second floor. Naku, yari na demolish na rin pala itong barangay hall. Nadaanan ko lang to dati. Ito pala ay hanggang second floor. Itong itsura niya dati. Ito matindi talaga, no? Halos sa ilang metro ng bangketa ang sinakop nito. So ito, inunahan na siyang i-demolish. Itong itsura dati, nung nadaanan ko pa to, di ba? Ang tindi. May sariling tent pa, tsaka may parkingan pa, no? Baka may initan. So tara, pasalan natin ngayon, tapos daanan natin tong San Lazaro Hippodrome. Okay, so simula dito, pupunta tayo ng use. At meron naman tayo na ispatan dito, na barangay hall. So parang ako na siya, munting-munting tinitibag. Malapit sa Lacson nga ba yun, no? Yung Central Island yung kailangan ayusin dito. Ito po yung sitwasyon ng release ng PNR ngayon. Nag-stop na yung operation niya kasi ito gagawin ko na yan. Elevated na yung daanan ng train. Yun. So far dito, ito yan. Hindi maputang Blooming Street to. Panto ito, yung mga sasakyan. Benta. Marami dito. So matagal lang walang operation yung NSCR. Bayabaan natin kung ano pa yung project na gagawin dito. Pero maraming mga bahay ito matatanggal dyan. Nandito na tayo sa Yuseco Street. So dyan lang malapit sa Oroqueta. Ito ang titignan natin na barangay hall. Actually matagal na yan, no? So malapit na to sa SM San Lazaro eh. Nakita natin. Kwanto mga pyesa ito ng mga sasakyan tong area na to eh. Kaya pandi pala, napaka-busy rin dito. Oo nga, bilihan ng mga gulong pala to dito sa Team Mapua Street. Ito yung bilihan. So, ito na yung Yuseco, corner Panto Rizal Avenue. Yan, papuntang ko na yun sa Tayuman. Yun, I think dito lang sa kaliwa yate. Saan na yun? Okay, dahil pala mga obstruction dito sa kalsada. Grabe. So, pinayuhan pa siya ng ako, no? Ito, natibag na pala. Ito, matindi talaga. Sa harap talaga naka-demolish yan. Ikot lang tayo ulit. Ito yung nabanggit ko kanina, malapit dito sa SM San Lazaro. Sa may ko lang siya, Oroqueta, corner Yuseco. Ang ganda na ng bagong development dito sa harap ng SM. Oh. Ikutin natin namaya. Pakita ko lang sa inyo itong barangay hall. Paano pala siya? Katibag na pala. Nung nadaanan ko, meron pang kanyan, second floor. Ito pala yung kinomit nating citizen. Nataka dito. Grabe kasi yung pagtayo niya, nasa bangketa talaga. Tingnan natin ha. Ito. Dito, use. Yan, tapos kana lang tayo ulit dito. So kung pala talaga to, nakatayo sa bangketa pala. So kung siya, tibag na. Tingnan mo yung pwesto niya dito, di ba? Meron pang meron pang akyatan siya, parang second floor. Yan. Nakadikitan dito sa pader, no? Yung bangketa niya dyan, no? Hanggang iba, di ba? Parang nakalagay siya ng harang dyan. Kaya matindi. O, diba? Iba yung bagsik talaga, diba? Naunahan na. Okay, so daan tayo ngayon dito sa San Lazaro.
ito. Pakita ko sa yung mga pagbabago dito. So kung nabutan nyo pa dati, ito yung San Lazaro Hippodrome dati. Yung mga mahilig manood dyan ng mga karera, ng mga kabayo. Ito na siya ngayon. Naging ganito ba dahil sa modernization? Ito po yung Winford Resort and Casino. Nagyan na dito, residential area. Nakapunta ng SM San Lazaro. So dito yung dating San Lazaro Hippodrome. Dahil ba sa modernization, kaya naging ganito na. Malaki yung struck dati, no? Tignan mo ngayon, no? SM City San Lazaro. Ayan, sa mga nagtatanong kasi dito, ano na doon itsura ng San Lazaro? Nabutan pa yata nung panahon mga Hippodrome. Yan ang itsura nito dati, di ba? Malupit. Sinakop na yung bangketa, pati yung kalsada. May mga tent pa. So akala ko nga dati ko 2 lanes lang, pero kuwan pa pala. May ilalawak pa pala to kapag tinanggal mo yung mga obstruction dyan, no? So ito yung malapit sa Oroqueta. Papuntang ko sa Blooming Treat. Tanong mo yung NLEX SLEX sa connector project. So uting-uting naubos na rin itong mga tinayong, mga obstruction dito sa Manila. So kung meron pa yung nakita nito, comment down below lang kayo, no? Ito pala kung talaga siya, matindi talaga, no? Ang lawak pala ng kalsada niya kung madadaanan ng mga tao, di ba? Yan. Ang nangyari kasi dito, naging parkingan pa yung harap. Yan. So ilan na to? I think ko na yata, no? Marami ng mga demolish. Yung uli yatang update natin doon malapit sa Barangay 208. Yung matindi talaga. Parang nahati yung kalsada doon dahil sa itinayong barangay hall doon. Pero ang problema kasi doon, nagkaroon pa ng extension, di ba? Dinagdagan pa. Meron na palang notice na binigay doon, di ba? Tapos ginamit pa siya. Nung nabutan ng clearing, nagkaroon ng talaga tension.